kaisipan ay patuloy pa rin nababalot sa ilusyong binubuo ng mga salot at patuloy na akumpli sa bawat tao. Manong, hindi ka pa rin malaya. Kung siyang magnanakaw ay malaya nakakakilos, pero ikaw na inosente at gutom ay nakagapos. Pinupuno ng takot para hindi makaalsa at kumilos. Anak, hindi ka pa malaya, sapagkat ang iyong kapalaran ay nasa palad pa rin ng mga gahaman, at ang bansang iyong ginagalawan ay ginagawang palaruan. Kailangan mong lumaya, lumabas at alamin ano ang meron sa kalsada. Baliin ang ilusyon at harapin ang katotohanan. Kailangan ng pagkilos ng ating bayan. Kaya naman, litisin, litisin! Si Sara Duterte! Litisin, litisin! Maraming salamat mga kasama. Maraming salamat kasamang Rosken mula sa Student Council Alliance of the Philippines at sa Akbayan Youth Pasig sa kanyang tula ng paninindigan na hindi pa tayo tunay na malaya. Bakit? Kasi yung mga senador na nandyan hindi nakikinig sa atin na ang gusto natin ay litisin! Litisin! Si Sara Duterte! Si Sara Duterte! Litisin, litisin! Kaya pakinggan natin ang maninindigan sa pamamagitan ng pagsalita ngayon sa harap natin. Tawagin natin ang kasama natin, ang spokesperson ngayon ng Student Council Alliance of the Philippines at mula sa UTM Lakas Sandigan, walang iba kundi si Venus Crisostomo. Magandang hapon po sa ating lahat. Alam po natin umuulan pero nag-aalab po ang ating mga puso upang ipaglaban na ituloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kaisa ng Tindig Pilipinas, ang Student Council Alliance of the Philippines bilang pinakamalawak na komprehensibong formasyon ng mga Pilipinong mag-aaral at ang higit 100 na mga kasapi o network ng SCAP, mga unyon, federasyon, organisasyon at mga konseho ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang kolehiyo, universidad at paaralan sa buong bansa at kasama ang Akbayan Youth ay buong pagkakaisang naninindigan at mariing nananawagan na litisin, litisin si Sara Duterte, litisin, litisin si Sara Duterte. Noong Nobyembre 23, 2024, saksihan ng publiko ang isang opisyal na gobyerno. Si Sara Duterte, nakasalip na ipaliwanag sa taong bayan ang paggamit ng bilyon-bilyong pisong confidential funds ay nanakot, nagbanta at hayagang inamin ang pagkontrata para pumatay. Sa gitna ng krisis ng edukasyon kung saan milyon-milyong kabataan ang kulang sa libro, silid-aralan at suporta upang makapagtapos, ang dapat sana'y katuwang ng mga kabataan ay naging muka ng kapabayaan, pananakot at kawalang pananagutan. Ang confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd ay ginamit sa paraang hindi malinaw, hindi na-audit at walang direktang pakinabang sa mga estudyanteng higit na nangangailangan. Ito ay malinaw na pang-abuso sa kapangyarihan. Ngunit sa halip na manindigan para sa hustisya, tila pinapatulog, pinapabagal at pinagpapasapasahan ng Kongreso at Senado ang impeachment complaint na hinihain laban sa kanya. Pero sa kabila ng malinaw na batayan, ilang buwan na ang lumipas, wala pa ring aksyon ang Senado. Senate President Cheese Escudero, ano na? Dati kayo tumindig laban sa katiwalian, kayo pa ang mamaharang sa pag-usad ng impeachment trial. Ang impeachment ay hindi larong pampolitika. Ito ay tungkulin para panagutin ang mga opisyal na lumalaban sa tiwala ng bayan. Kaya't kami, kabataang Pilipino at mga estudyante ay naninindigan. Panagutin ang may sala, ilantad ang katotohanan at ipaglaban ang demokrasya. Maraming salamat po. Maraming salamat kasamang Venus mula sa Student Council Alliance of the Philippines. Tama ang kanyang sinabi, nandito tayo ngayon kasi naninindigan tayo para ipatupad ang konstitusyon, ipatupad ang demokrasya at mga lider estudyante. Isang mapagpalang araw mga kasama.
mula sa Akbayan Youth, ako po si Shikaina Elohim si Chua, na nanindigan na gawin na natin ang impeachment trial, no? Sa harap ng malinaw na pang-aabuso sa kapangyarihan. Ano pa ang hinihintay nila? Sa gitna ng krisis sa edukasyon, sa kabila ng kakulangan sa silid-aralan, guro, pasilidad, at isuporta sa mental health ng mga estudyante. Naririyan si Sara Duterte na ginastos ang 125 billion sa loob lamang ng 11 days. At hanggang ngayon, walang malinaw na paliwanag. Ito ba ang uri ng pamumuno na dapat ipagpatuloy? Ito ba ang lideratong dapat ipagtanggol? Hindi! Kaya ngayon, mariin namin sinasabi na tama na ang delay. Convene the impeachment court now. Hindi sapat ang investigasyon lang. Ang kailangan natin ay aksyon. Ang kailangan natin ay pananagutan. Hindi kami papayag na ang batas ay baluktutin para protektahan ang may pangalan, ang may koneksyon o ang may kapangyarihan. Walang sino man ang dapat mas mataas sa saligang batas. Panahon na para ang Senado panahon na ang Senado ay gampanan ng kanyang tungkulin. Kung tunay kayo para sa bayan, kung tunay ang inyong sinumpaang tungkulin, buksan na ang impeachment court. Harapin na ang kaso, ipakita ninyong hindi kayo bulag sa hustisya. Kabataan man kami, pero hindi kami pipi, hindi kami bulag, at lalong hindi kami tanga. Nakikita namin ang katiwalian. Nararamdaman namin ang epekto ng pagkukulang ng pamahalaan. At ngayon, kami ay nananawagan. Panagutin si Sara Duterte, convene the impeachment court now. Tama na ang delay. Kaya konstitusyon ipatupad, impeachment trial now na. Litisin! Litisin! Si Sara Duterte! Mga kasama, may update tayo mula sa Senado. Kaya tawagin natin si kasamang Rafaela David upang sabihin sa atin ang update na ito. Mga kasama, may balita. Nag-privilege speech si Senator Bato. Alam niyo kung anong motion? Hindi na tayo gulat. Meron siyang motion to dismiss impeachment trial. Papayag ba tayo? Asok na kung nagkukoko sa mga senador natin, iparinig natin, hindi tayo papayag. Ituloy ang impeachment now na! Konstitusyon ipatupad! Konstitusyon ipatupad! Kaya kailangan nating mas galingan pa mga kasama. Umuulan pero kailangan marinig. Hindi tayo magpapatinan na wala yung host. Maraming salamat, Ate Paeng, kasamang Rafaela David. Narinig niyo yun mga kasama? Yan na naman si Bato kung ano nang ginagawa. Ayaw gawin yung trabaho niya. Hindi siya senador ng taong bayan. Senador siya ng mga Duterte. Tama! Hindi ko pinaglilungkuran ang mga kabataan, ang mga estudyante, ang mga kababaihan, ang mga nakatatanda at iba't ibang sektor. Ang pinaglilingkuran niya, sektor daw ng mga Duterte. Tama! Kaya, parinig natin kay Bato. Litisin! Litisin! Si Sara Duterte! Hindi kami papayag na i-delay mo na naman yan, Bato! Kaya ating panawagan mga kasama, impeachment trial now na! Impeachment trial now na! Bato, Bato, gawin trabaho! Bato, Bato, gawin ang trabaho! Bato, Bato, gawin ang trabaho! Kaya naman, tinatawagan natin para susunod na pagtatanghal. Ang kasama mula sa Akbayan Youth, mula sa Student Council Alliance of the Philippines. Walang iba.